Magandang araw mga katulong. So yung kaganapang ito nung pumunta yung katulong nyo sa may supermarket para mamalengke. Alam nyo naman 'di ba, every week talaga is kailangan pumunta ng katulong nyo sa supermarket para mamalengke. And of course, kasama niya yung amo niya. So nag-message niya yung amo ng katulong nyo na kailangan ko nang bumaba para pupunta na doon sa may supermarket. So ito na yung katulong nyo, bago lumabas ng kondo is nagkaraparapahan muna dyan sa may left lobby ng kondo na alam niya naman na pinagmamadali na siya ng amo niya na pupunta sa may supermarket. Pero ito yung katulong nyo is hindi talaga mapigilan, hindi rumampa dyan sa left lobby ng kondo. So ito na nga, nakalabas na nga ng kondo yung katulong nyo, papunta na ng supermarket. So nakita nyo dyan yung Esso station na yan or yung gasoline station na yan. Yun yung dinadaanan ko parate kapag ako'y pumupunta ng supermarket na medyo malayo-layo sa amin. Pero ngayon is magsi-second week na dito lang tayo pupunta sa malapit na supermarket dito sa aming tinitirhan. Sobrang busy kasi ng amo ko kaya wala siyang time na pumunta doon sa medyo malalayong supermarket. So, pero okay naman sa akin kasi nga hindi na mapapagod yung katulong nyo sa kakalakad kapag doon ka sa may malayong supermarket. Kasi alam nyo naman, yung katulong nyo ba is parati lang talagang lumalakad na punta sa supermarket kahit na gaano man yung kalayo. So, ito nakita nyo as in sobrang init pa ng panahon kasi nga dito sa Singapore as in napakainit talaga. So, kailangan lang nating tumawid sa traffic light na ito. Kasi nga, pagtawid na pagtawid natin dito sa may traffic light na ito is talagang papasok ko talaga kagad tayo dyan sa may supermarket na namin na pinagpamamalingkian ng amo ko kapag dito kami sa may Bio Crescent. Pero alam niyo man, dalawang traffic light yun yung kailangan mong tawirin para lang makarating ka dun sa may tinatawag na Hello, Bio Crescent. So, nandito na tayo sa may Bio Crescent. So, the next building niya sa katabi lang na may nakasulat na Bio Crescent yan, yun na yung supermarket na pinupuntahan namin ng amo ko dito na malapit lang sa amin. So, ito na nga, nakapasok na tayo dito ng, ng supermarket. So, maghanap na muna tayo dyan kung ano yung ating pwedeng mabili kasi nga wala namang bitbit na listahan yung katulong niya. Kung ano lang yung naalala niya na pwedeng bilhin dahil nga wala na dong stock sa may bahay, yun na lang yung bibilihin ng katulong nyo. Tapos yung amo ko naman dyan is nandyan sa loob ng supermarket pero kanya-kanya kami mga pili sa mga bibili namin. Tapos nung nakapagtingin-tingin na tayo dito kung may nagustuhan ba yung katulong nyo sa sa mga stunting ito. So of course, una niyang pinili ng katulong nyo dyan is yung sweet potato. Kasi every week talaga kapag may nakita yung magandang sweet potato yung katulong nyo, bumibili yan talaga. O, diba? Tapos, bumili siya ng fish. Kasi nga, gusto niya kasing magluto ng sinabawang fish. Kaya yan, bumili siya ng fish. Tapos, dumira siya sa mga gulayan. Tapos, bumili siya ng sweet potato leaves. So, dalawang packet ng sweet potato leaves para medyo marami-rami yung gulay na idadagdag niya sa kanyang lulutuing sinabawang fish. O, di ba? Pagkatapos is kulang pa tayo diyan ng tomato, kaya kailangan natin dong umikot-ikot sa may kung saan nakalagay yung tomato para magpili-pili doon sa ating bibilhing tomato. So, nandito na tayo sa stante ng mga tomato. So, ayan, nagpili na dyan yung katulong nyo. So, mga 4 na piraso yung kinuha ng katulong nyo dyan. Tapos, of course, kailangan pa niyang i-weigh. Tapos, pintot-pintot ka dyan sa machine para malaman mo kung magkano yung tomato na kinuha mo. O, diba? Pagkatapos, yun lang. Tapos, bumili siya ng shallot kasi nga wala na kasing stock sa may bahay. Of course, yung shallot is para yan sa mga lulutuin namin kahit na ano man. Kaso lang kailangan is mayroon talaga sa bahay. Kaso lang paubos na, kaya kailangan kong bumili. Tapos dahil wala na nga akong biscuit, kaya ito, bumili ng katulong nyo ng biscuits. Tapos tinapay na naman. Mostly talaga yung tinapay is every week talaga ako bumibili kasi nga every time kasi yung breakfast ng katulong nyo is tinapay lang talaga eh. Tapos paubos na rin din yung oil para sa katulong nyo kasi nga yung oil kasi para sa amo ko is iba tapos para sa akin is iba din kaya yung sa akin is paubos na kaya yun. Tapos nung dito ako banda is nagkita kami ng amo ko tapos yun yung mga pinili niya is pinilagay ko na sa trolley bag na bitbit ko. Tapos ito, pumunta na ako dito sa mga toilet roll para bumili kasi nga ubos na rin din yung namin doon sa may bahay. Pagkatapos ito na, tapos na kami magbayad dyan, nakalabas na nga yung katulong nyo eh. Tapos nag-decide na naman ako na pumunta muna ako dito saglit kasi nga yung amo ko ay may pinuntahan na ding iba. Kasabi ko is bibili muna ako ng drinks kasi nga sobrang init kasi. So yun, so pumasok dito sa hawker center yung katulong nyo para bumili ng drinks para sa kanyang sarili.
Mabuti nga na lang na okey talaga yung amo ko everytime na magpaalam ako sa kanya kung gagala muna ako dito saglit, basta paalam ka lang sa amo mo kasi is okey lang naman sa kanya. So ito nandito na tayo sa may hawker center, nagpipila na tayo para bumili ng ating drinks. O 'di ba, bumili ako diyan ng dalawang drinks kasi nga ibibigay ko kasi yung isa sa amo ko. Kasi yung amo ko kasi is pumunta lang naman dun sa may isa pang supermarket na malapit talaga sa amin, yung mga 5 minutes lang talaga or less than 5 minutes makarating na tayo dun sa may supermarket kung saan ngayon yung amo ko. So, nandito na tayo, papasok na tayo dito sa may supermarket na ito. 'Di ba tingnan niyo as in napakaganda yung hallway na dinadaanan natin dito. Tapos sobrang lamig pa kasi nga naka-aircon talaga. Tapos yung pagpasok na pagpasok mo diyan is talagang may bumungad sa'yo yung Starbucks. So, ito na nga, ito yung supermarket na malapit sa amin. Tapos nandito kasi yung amo ko kasi nga kailangan ko lang kunin yung kanyang binili sa supermarket na ito tapos ibigay yung drinks sa kanya.